Mga kapuso, hinihikayat po ng LTO ang mga may-ari ng e-bike na iparehistro ang kanilang mga sasakyan. Yan ang tinutukan live ni Gab De Luna. Gab, good morning. Good morning, CJ. Dumarami na ngayon ang mga gumagamit ng e-bike o e-motor vehicles hindi lamang dito sa Ilocos Norte kundi pati na rin sa buong Pilipinas. Kaya naman hinihikayat ng LTO o Land Transportation Office ang mga e-bike users at owners na tiyaking registered na ang kanilang sasakyan. Hinihikayat ng Land Transportation Office ang mga electronic bike o e-bike owners na iparehistro ang kanilang sasakyan. Ayon sa LTO, nakasaad sa AO 2021-039 ang pagpaparehistro ng mga e-bike. Depende sa klasifikasyon nito. Kailangan ng three components dyan, the body, the engine, and the chassis. Three being considered, yun na may tuturong na motor vehicle for registration siya. According po kasi sa LTO Region 1, they said it's not yet implemented. They are still waiting for the go signal as of the moment. So, I asked naman dito sa LTO Lawag kung ano yung mga requirements just in case they are really accepting registrations na. They said they are not accepting yet, only Region 1 office daw. Ayon naman sa LTO, ang dealer daw ang dapat magbigay ng mga requirement sa authorized registering unit. Nagre-register lang po ng motor vehicles, electric motor vehicles, hybrid motor vehicles. For Region 1, that would be the regional office sa San Fernando. Yung sa amin dito sa Lawag, Batak, mga district offices, extension office like Burgos, sa renewal lang po. May mga e-bike naman daw na hindi kailangang marehistro. Motorbikes na may protruding pedals, yun hindi for registration. Kasi ano yun, parang, di ba, ginagamit nila as bike. Akin lang kung ano yung maipapatupad, kung ikakabuti ng daanan natin, kalsada, trapiko. Samantala, CJ, paalala naman ng LTO sa mga e-bike users at owners na tiyaking iwasan nila ang pagdaan sa mga national highway at dumaan lamang sila sa mga allowed roads tulad ng barangay road at private community road. At kung sakali man na mapapadaan sila sa provincial road, ay tiyaking mag-yield sila ng right of way upang makaiwas sila sa aksidente. At the same time, tiyakin din na registered ang kanilang e-bike na ginagamit at may dala-dala silang lisensya upang sa ganun ay makaiwas sila sa citation ticket at makaiwas na rin sa pagmumulta na pwedeng umabot sa 10,000 pesos. CJ? Maraming salamat, Gab De Luna.